Magandang umaga mga bata! Ako si Binibining Rachel at ako ang inyong magiging guro para sa araling ito. Ang araling ito ay pinamangatang sintaksis, mga uri at kayarian ng panaguri at paksa. Ang araling ito ay may 5 layunin. Ang unang layunin ay maunawaan ang konsepto ng sintaksis at ang kahalagahan nito sa tamang pagbuo ng pangungusap. Pangalawa, matukoy ang paksa at panaguri sa isang pangungusap. Pangatlo, makilala ang iba't ibang uri ng panaguri at paksa. Ang pang-apat, magbigay ng mga halimbawa ng bawat uri at kayarian ng panaguri at paksa. Ang panglima naman, magamit ang natutunan sa pagbuo ng tamang pangungusap sa pagsulat at pagsasalita. Next. Sintaksis. Ang sintaksis ay ang pag-aaral ng istruktura ng mga pangungusap. Sakop nito ang tamang pagbuo at pagkakasunod-sunod ng mga salita upang makabuo ng tamang pangungusap. Dito ay matututunan natin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita sa paggawa ng isang pangungusap. At dito rin natin matututunang gumawa ng pangungusap na tama ang mga gramatikang ginagamit. Panaguri at ang paksa. Ang paksa, ang pinag-uusapan o tinutukoy sa isang pangungusap. Dito ay ipinapakita kung sino ang ating pinag-uusapan or sino ang tinutukoy sa isang pangungusap. Panaguri. Ang panaguri ay ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay kaalaman o paglalarawan tungkol sa paksa. Ang panaguri naman ay ginagamit natin sa paglalarawan or sa pagbibigay kahulugan o pagbibigay ng magandang pagpapakilala sa isang paksa. Ang panaguri ay may 4 na uri. Ito ay ang payak, tambalan, hugnayan, at inuulit. Ang payak ay nangangahulugang simple o walang halong komplikasyon. Ang konsepto ng panaguring ito ay tumutukoy sa isang salita lamang na nagbibigay ng paglalarawan sa paksa. Walang dagdag na mga salita o detalye. Kumbaga, ang payak ay direktang nagpapakahulugan sa isang bagay. Meron ako ritong isang halimbawa. Ang halimbawa ng payak ay ito. Ang bata ay mataba. Kumbaga, ang salitang mataba ay siya ang naglalarawan o direktang naglalarawan para sa isang bata. Sunod ay ang tambalan. Ang tambalan ay nangangahulugang pinagsama o binubuo ng 2 salitang magkaugnay na nagbibigay ng mas detalyadong paglalarawan sa paksa. Sa tambalang panaguri, 2 katangian o aksyon ang ginagamit upang magbigay ng mas malinaw o kumpletong idea. Dito naman ay 2 salita ang ginagamit upang mas maunawaan ng mga mabasa o ng nakikinig ang isang pangungusap. Halimbawa nito ay, ang bulaklak ay mabango at maganda. 2 salita ang ginamit upang mas mailarawan ang isang bagay, kung saan ang tinutukoy ay ang bulaklak. Ang paksang bulaklak ay mabango at maganda. Ang sunod ay ang hugnayan. Ang hugnayan ay tumutukoy sa isang uri ng panaguri na binubuo ng pangunahing salita na sinasamahan ng karagdagang salita o parirala upang magbigay ng mas detalyadong paglalarawan. Karaniwan, ang hugnayang panaguri ay nagpapahayag ng isang komplikadong idea o aksyon. At madalas may kasama itong pandiwa o pang-abay na nagpapaliwanag ng layunin o paraan. Ang halimbawa nito ay, nagluto si Andrea ng hapunan dahil may mga bisitang darating. Ito ay binubuo ng 2 sugnay, kung saan ang sugnay na makapag-iisa na nagluto si Andrea ng hapunan, kung saan dito ipinapakita na ang pangungusap ay kumpleto, hindi na kailangang ipaliwanag dahil ito ay naiintindihan na. Ang sugnay na hindi nakapag-iisa naman ay dahil may mga bisitang darating. Dito, kapag ito lamang ang mga salita or ito lamang ang pangungusap na ilalagay, hindi maiintindihan ng magbabasa ang ipinakakahulugan nito dahil kulang. At ang huli naman ay inuulit. Ang inuulit ay isang uri ng panaguri kung saan
Ang buong salita o bahagi ng salita ay inuulit upang ipakita ang pag-uulit ng kilos, katangian o estado. Ang ganitong pag-uulit ay nagdadala ng mas malaking diin o pagkakabigyang diin sa aksyon o katangian na sa pangungusap. Ang halimbawa nito ay ang pulis ay kagalang-galang. Dito, ang tinutukoy o ang paksa ay ang pulis at ang inuulit namang panaguri ay kagalang-galang. Maliwanag? Narito naman ang 4 na uri ng paksa. Ang simuno, tahas na paksa, palansak na paksa, at tangkang paksa. Ang simuno. Ito ang pangunahing saksa na pinag-uusapan sa pangungusap. Dito sa simuno ay may direktang tinutukoy. Halimbawa, si Angel ay maganda. Ang simuno dito ay si Angel. Ang pangalang binanggit ay ang direktang tinutukoy sa pangungusap. Tahas na paksa. Ito ay malinaw na direktang tumutukoy sa pangungusap. Ang tahas na paksa ay tumutukoy sa mga bagay, tao, lugar, at hayop. Sunod ay ang palansak na paksa. Tumutukoy ito sa isang grupo o koleksyon ng mga tao o bagay. Ang halimbawa nito ay ang mga guro ay nagtuturo. Ang palansak na napaksa roon ay ang mga guro. Tumutukoy ito sa kupunan ng mga tao o grupo ng mga tao na binibigyan natin ng panaguri or binibigyan natin ng aksyon sa isang pangungusap. Ang tangkang paksa. Dito, ang tinutukoy sa tangkang paksa ay ang ating mga damdamin or ang ating mga nararamdaman. Katulad ng pag-ibig, pagmamahal, paghanga, kalayaan. Kumbaga ito ay ang kabaliktaran ng tahas na paksa. Kung saan, di ba ang tahas na paksa ay tumutukoy sa pangalan ng tao, sa mga bagay, sa pangyayari, or sa hayop. Iyon ang pagkakaiba ng dalawa. At dito nagtatapos ang aking presentasyon. Sana marami kayong natutunan. Maraming salamat!